tubo lang ang kinain namin bago siya natumba dun sa kwarto. Ha? Nalason si Ma? Oo. At huwag ka na magbahang-bahang. Ikaw ang nanlaban doon sa asawa ko. Sabi, bakit mo naman ginawa yun? Ano? Gusto mo siya patayin? Hindi mo totoo yan. Wala ko kasalanan. Baka sinabutahin nila yan ang luto ko para masira ang anak ko. Simula mo kasi nang dumating ang babae mo, nakakagoy na. Sinungaling ka! Huwag mo nang ituro sa iba ang kalokohan na ginagawa mo. Lahat ay binibigay sa'yo ng asawa ko. Tapos nakuha mo pa siyang lasunin. Anong ginawa ng asawa ko sa'yo at ginanon mo siya? Hindi ko talaga ginawa. Gaya, aminin mo kay Sir na ikaw ang naglagay nun. Ha? Wala akong kinalaman doon. Kayo mo yung nagluto sa kusina. Hindi ko yung pinanghikialaman. Oy, oy, oy! Sa oras na may mangyaring masama sa asawa ko, magbabayad ko siya. Buhay niyo magiging kapalit sa buhay niya. Sarap. Nang matapos kaming pagbantaan ni Sir Edner, umalis ito agad. Humagulgol sa iyak si Ate Esther, kaya hinaplos kong likuran niya. Hindi ko inaasahan na bigla niya akong sinabungutan at hinila ang buhok palabas ng bahay. Wala ng itlog. Kalahati lang yung itlog ko. Bitawan niyo ako! Sakit ko! Tama na, Ate Esther! Walang ina kang babae ka! Aminin mo na ikaw ang lumasot kay Madam! Hindi ako masamang tao, kaya hindi ko matanggap na pinagbibintangan ako! Wala akong talaga akong ginawa. Ano ama, bitawan niyo na ako. Kumawaw tayo sa atin. Esther! Ano ang ginagawa mo? Patawag mo ang bata! Manahimik ka! Hindi na tama yung ginagawa mo. Hotdog. Sinasaktan mo ang bata eh. Sinasaktan mo sila yan dahil naman sa kapalpakan na gawa mo. Kaagad na binitawan niya Ate Esther ang buhok ko. Galit na tumingin siya kay Neo. Nagkakitigan silang dalawa. Kaya pumagit na ako. Ayokong mag-away ang mga ito dahil sa akin. Kung hindi si Dayan,